Hindi lahat ng tao naniniwala sa aswang. Marami ang nagsasabi na katang-isip lang daw ito, bunga ng takot at kwentong bayan. Pero para sa mga tulad kong nakaranas mismo, hindi na kailangan ng ebidensya. Hindi mo kailangan ng litrato o video para malaman na totoo ang isang bagay, lalo na kung ikaw na ang muntik ng madamay. Ako ay lumaki at tumira sa kanlurang Visayas, sa isang liblib na bayan. Natatawagin ko na lang na San Isidro, isang tahimik na lugar sa loob ng Negros. Malayo ito sa kabihasnan, napapalibutan ng mga punong kahoy, tubuhan at mga lumang bahay na may kanya-kanyang kwento. Doon ko unang naranasan ang takot na hindi kayang ipaliwanag ng siyensya. Noong 2002, ako ay 8 buwang buntis sa aking panganay. Dahil mainit sa loob ng bahay, nagpasya akong lumipat sa isang silid sa likod ng bahay sa ikalawang palapag. Mas presko roon at tanaw ko ang mga puno sa likuran. Marami ang nagsabi na huwag daw ako roon matulog, pero hindi ko pinansin. Para sa akin, hangin lang at lamig ang mahalaga noon. Isang gabi, bandang lampas sa gabi, bigla akong nagising sa isang napakalakas na dagundong sa bubong. Hindi iyon parang pusa, hindi rin parang sanga. Mabigat, malakas, parang may malaking bagay na bumagsak mula sa itaas. Kasunod noon, may narinig akong tunog na hinding-hindi ko makakalimutan. Malalakas na paghampas ng hangin na para bang may malalaking pakpak na pumapalo sa ere. Sa tuwing gagalaw ito, maririnig mo ang ihip ng hangin, parang bagyong malapit na. Nagumpisa ring umangal ang mga aso. Hindi basta tahol, kundi iyak, alulong at takot. Parang may nakikita sila na hindi namin kayang makita. Halos 30 minuto itong tumagal. Hindi ako makagalaw, hindi ako makasigaw. Hawak ko ang tiyan ko, nagdadasal, nanginginig. Pagkatapos, bigla na lang itong nawala. Tahimik. Parang walang nangyari. Kinabukasan, nalaman ko na hindi lang pala ako ang nakarinig. Pati ang mga tao sa kabilang silid at maging ang mga tauhan sa staff house malapit sa amin ay narinig din ang parehong tunog. Iisa ang description. Mabigat, may pakpak, at hindi tao. Doon ko unang naisip, hindi ako nag-iisa. Makalipas ang 2 taon, 2004, pareho pa rin ang lugar. Kakapanganak ko pa lamang sa aking ikatlong anak, 2 linggo pa lang ang sanggol. Ang bahay na tinitirhan namin ay ancestral house. Malawak ang bakuran, at ang main gate ay malayo pa sa mismong bahay. Bandang 6:00 hanggang 7:00 ng gabi, napansin kong madilim na at mahina ang ilaw sa poste sa labas ng gate. Nagpasya akong isara na ito para sa seguridad ng mga bata. Habang isinasara ko ang malaking bakal na gate, may lalaki at babae na dumaan sa harap ko. Mga 6, natalampakan lang ang layo. Hindi iyon biglaan. Mahaba ang gate, kaya matagal ko silang nakita. Nag-uusap sila. Pero, ang boses nila, hindi boses ng tao. Parang mga ibon. Parang pabo sa aming dialekto. May halong huni, lagitik, at paos na tunog. May mga sandaling tumingin sila sa akin, sabay ipagpatuloy ang kanilang kakaibang usapan. Nanlamig ang batok ko. Hindi ako nagdalawang isip. Binilisan ko ang pagsara ng gate at agad akong pumasok. Kinagabihan, bandang hating gabi, nagwala ang mga aso, paikot-ikot, umiiyak, hindi mapakali. Dahil may bagong silang nasanggol, isinara namin lahat ng bintana at pinto. Ramdam ko, nandoon sila sa paligid. May isa pang kwento na muntik ko nang makalimutan. Nangyari ito nung huling bahagi ng dekada 80, ikinwento lamang sa akin ng aking pamilya. Ang tiyahin ko noon ay may maliit na tindahan. May mga helper siyang nagbabantay. Isang araw, may matandang babae na dumating. Bagong mukha, kuba, hirap maglakad, puting-puti ang buhok. Nakipagkwentuhan pa ang mga helper. Mabait raw, tahimik.
Pero ng gabing iyon, habang natutulog ang mga helper sa ikalawang palapag, may narinig silang kalmot sa bintana. Nang buksan nila ang jalusi, nandoon ang matandang babae. Mahahaba ang kuko. Pula ang mga mata. Nakatayo sa labas, kinakamot ang screen. Nakatayo ang buhok. Nang sigawan nila ng, "Kilala ka namin! Umalis ka na!" Bigla itong tumalikod at nawala. Hindi na siya muling bumalik sa tindahan. May isa pang kwento, mas luma, mas malalim. Kwento ito ng aking lolo Mateo, isang seryosong tao hindi mahilig mag-imbento. Noong binata pa siya, sa isang liblib na bayan sa Panay, may nililigawan siyang babae. Isang gabi, pinuntahan niya ang bahay nito. Kailangan niyang dumaan sa malawak na taniman ng saging. Ipinakilala siya sa ina ng babae, matandang, may sakit, nakahiga. Nang pauwi na siya at nasa gitna na ng taniman, biglang may humarang sa kanya. Ang ina ng babae. Pero hindi na ito nakahiga. Nakatayo. Pula ang mata. May laway na tumutulo. Mahaba ang kuko. Mahaba ang puting buhok. Tumakbo si Lolo ng buong lakas hanggang makarating sa may mga bahay at tao. Mula noon, hindi na siya bumalik. Pagkatapos ng digmaan, lumipat sila sa Negros. Para sa akin, may mga aswang pa rin. Hindi sila nawawala. Marunong lang silang magtago. Lalo na sa mga liblib na lugar. Lalo na kapag may buntis. Lalo na kapag may bagong silang. At kapag nakita mo na sila, hindi mo na sila makakalimutan. Maraming salamat po sa pakikinig. Sana po ay nagustuhan nyo ang kwentong ito. At kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin mo na ang subscribe button para updated ka sa mga susunod pang mga nakakatakot na kwento.